Kwento 1, ang kotseng bumalik. Nag-road trip ako kasama ang kaibigan kong si Carter para bisitahin ang mga kaibarkada namin sa kolehiyo. Mahaba ang biyahe, mga 15 oras, pero sabi namin, kaya naman siguro ng salaitan. Ako muna ang nagmaneho ng 4 na oras, tapos si Carter naman. Plano ko sanang matulog habang siya ang nagdadrive, pero hindi ko magawa. Hindi ako makahanap ng komportableng posisyon, kaya nung ako na ulit ang nagmaneho, mas pagod pa ako kaysa dati. Nakatingin naman ako sa kalsada, pero hindi ko na malayang paubos na pala ang gasolina. Luma ang Chevy ni Carter, walang alert kapag low fuel, gauge lang, na hindi ko man lang tiningnan. Bigla na lang umubo ang makina. Nagising si Carter, agad naghanap ng pinakamalapit na gasolinahan, 4 na milya pa ang layo. 10 oras na ng gabi, mga alauna, gitna ng wala. Nagpasya si Carter na siya na lang maglalakad papunta, at ako ay bantay sa kotse. Pagkaalis niya, nawala agad siya sa paningin. Ilang minuto lang, may dumating na kotse mula sa unahan. Mabagal itong dumaan, parang 15 miles per hour lang, tapos tumigil at nag 3-point turn, bumalik papunta sa akin. Hindi sila huminto, pero dumaan ulit ng mas mabagal pa, parang tinatitigan ako sa loob. Pagkatapos, bumalik sila sa pinanggalingan. Kinabahan ako. Tinawagan ko si Carter, walang sagot. Tumawag ulit ako, wala pa rin. Naisip kong iwan ang kotse at habulin siya. Habang tumatakbo ako sa gilid ng kalsada, napakatahimik, sobrang tahimik na naririnig ko ang ugong sa tenga ko. Lumipas ang 15 minuto, pero hindi ko pa rin siya naaabutan. Tinawagan ko ulit, at may narinig akong mahinang ringtone sa damuhan. May mahinang liwanag mula sa phone ni Carter. Tinawag ko siya, at sumagot siya, mahina at nagmamadali, "Dapa ka." Dama pa ako, at doon ko nakita, bumabalik ang parehong kotse, mabagal, paikot-ikot, para bang may hinahanap, kami. Ilang ulit silang nag-u-turn, sinisipat ang paligid. Nang tuluyan silang lumayo, tumakbo kami papunta sa gasolinahan. Doon ko nalaman ang nangyari, tinangkang paakyatin si Carter ng lalaking nakasakay, pero tumanggi siya. Bumaba raw ito at sinubukang habulin siya. Tumakbo si Carter papasok sa damuhan at nagtago. Nahulog ang phone niya habang nagtatago. Nakauwi kami ng ligtas, pero hindi namin makakalimutan ang gabing iyon. At ako, hindi ko nahahayaang maubusan ng gas ulit. Kwento 2, ang lalaking may ngiti. Noong 2014, bumiyahe ako para sa 50th birthday ng tatay ko. Dahil wala akong trabaho noon, nagdesisyon akong mag-road trip imbes na mag-eroplano. Unang gabi, nag-check-in ako sa isang mumurahing motel. Paggising ko, may lalaking nakatayo mismo sa pintuan ko. Mukha siyang puyat at may mabigat na tingin. Habang naglalagay ako ng gamit sa kotse, nakamasid lang siya sa akin. Kinaumagahan, umalis na ako at naggasolinahan. Pagbalik ko sa kotse, may pulang lumang Corolla na halos nakadikit ang bumper sa likod ko. Tinted ang bintana, pero ramdam kong may nakatingin mula sa loob. Pag-alis ko, sumunod din sila. Ilang oras ko silang nawalan ng bakas, hanggang sa gabi, sa isang madilim na gasolinahan, muli silang lumitaw. Mabilis silang lumapit sa tabi ng kotse ko, at bumukas ang pinto ng pasahero, bumaba ang lalaking nakita ko sa motel. Sinubukan niyang buksan ang pinto ko, ngunit nakalock. Hindi galit ang mukha niya, nakangiti siya. Isang ngiting nakakapangilabot. Pinaharurot ko ang kotse pabalik sa highway at hindi na tumigil hanggang lungsod. Hindi ko malilimutan, may isa pang tao sa kotse niya, nagmamaneho, at sinundan nila ako ng higit 10 oras. Kwento 3, ang liar. College days, pauwi ako para sa bakasyon. Dahil gipit sa pera, sa kotse ako natulog. Sa isang maliit na rest stop, may lalaking sumilip sa loob ng kotse ko, kunwari nang hihingi ng barya para sa vending machine. Pagkatapos ng awkward na usapan, umalis siya, pero ilang minuto, lumipat ang kotse niya sa likod ko, kinutuban ako, kaya umalis ako at naghanap ng ibang lugar, natagpuan ko ang isang abandonadong rest stop. Doon ako nakatulog, hanggang sa magising ako sa malakas na kalabog, may lalaking may dalang baseball bat, siya rin ang lalaking nakita ko kanina, sinisigawan niya ako ng liar. Habang binabasag ang bintana ng kotse ko, agad akong nakaandar at tumawag ng 911, basag ang 2 bintana, may mga dent sa pinto,
at flat ang gulong, hindi na siya nahuli. Hanggang ngayon, iniisip ko, maaari pala akong mamatay sa simpleng pagtanggi lang na makipag-usap. Sa mga biyahe sa gitna ng gabi, hindi lang aksidente o pagkasira ng sasakyan ang dapat ikatakot, kundi ang mga taong may masamang balak na handang maghintay sa dilim. Kaya kung minsan, mas mabuting gumastos ka sa ligtas na lugar kaysa magtiwala sa katahimikan ng kalsada. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong kilabot, mag-subscribe ka na para lagi kang may baon na pangingilabot.